Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, ako'y nagagalak at nakita kang muli? Baka nalulungkot dyan, natignan mo, no? At ngitian mo para maging excited siya. Hallelujah. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Tayo pong lahat ay nandito ngayon. Upang pagsalusaluhan ang kanyang mga salita. Aming dakilang Diyos, patuloy Panginoon na itinataas ka namin sa aming pong mga buhay. Salamat po Diyos sa pagkakataon muli na kami po ay makikinig ng inyo pong mga salita. Lord, patuloy niyo po kaming ibaba. Patuloy Panginoon na linisin ang aming pong mga sisidlan upang mapunan ng inyo pong mga salita sa mga oras pong ito. Salamat po maging sa bawat isa Panginoon. Patuloy niyo po kaming bigyan, Panginoon, ng pagkakaisang makinig, O Diyos, ng iyong mga salita. Lord, teach us, O God, to be teachable. And may the Holy Spirit continually to intervene, Father God, sa aming po mga puso. Lord, salamat po sa biyaya mo, kami po ay naririto. Salamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sabihin nga natin, way maker. Laging may paraan ang ating dakilang Diyos sa lahat ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. May conditions. Ang sabi doon, sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Though yung mga, paano pastor yung mga hindi nagtitiwala, alam niyo po, meron pa ring paraan para sa kanila. Pero ito po ay para lang sa mga nagtitiwala sa Kanya. So mayroong conditions. Today, we're going to continue the message of this series, Waymaker, at ang title po ng ating pag-uusapan sa humagang ito ay pinamagatang Run the Race. Tayo po ay tatakbo at yung takbuhin ito ay hindi takbuhin na kung saan ay relax. Na para bang nasa tabi ng dagat, no? Na kung saan o tabi ng mga halaman na kung saan very relaxing ka, na para bang sa iyo ang mundo. Hindi po. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay isang katotohanan, isang pagtakbo na kung saan hindi madali. Amen po ba? Baka ang ine-expect nyo, we're going to talk about politics or anything dahil yan ang mainit ngayon. Hindi po hindi po 'yun ang ating pag-uusapan. Okay? At naniniwala po ako na ang mensahe ng Panginoon ay patuloy na magbibigay sa atin ng karunungan, no? Guidance for us to understand why this life exists. Amen po ba? Yung pagtakbo natin, ang sabi diyan, dapat merong purpose. And that purpose must be fulfilled in our lives. Amen po ba? So ibig sabihin yung bawat isa sa atin ay meron ng linyang nakalaan. Nakita niyo po yung yung oval, no? Naalala ko tuloy noong high school kami. May mga palarong pambansa. Sinong nakasali sa mga palarong pambansa? Si Kainet, magaling tumakbo yan eh. No? Di ba? Di ba? May mga district anong tawag nila doon, mga Clara, di ba? So kung mapapansin nyo during those days, nung mga kabataan pa natin, hindi naman tayo nagkakalayo ng edad. May mga palaro na kung saan nakikita natin na may mga iba't ibang palaro, kasama na dyan ang pagtakbo. Di ba? Okay? So naalala ko po during that time, lagi akong hindi nakukuha. Di ba? Kasi hindi man ako magaling tumakbo, pero magaling akong umawit. Pero sa mga palaro, wala namang pag-awit. So ano yung contribution ko doon? Taga-cheer. Taga-cheer. O at least part pa rin ako ng palaro. Now, hindi yun yung pag-uusapan natin. Kung mapapansin niyo, bawat manlalaro, bawat mananakbo ay mayroon silang mga kanya-kanyang mga linya. Hindi ka pwedeng lumampas, tama ba? May mga barriers. Hindi naman barriers, guhit lang. Pero may palisiya na hindi ka dapat lumampas doon. Tama ba? Pag lumampas ka doon, may ewan ko lang kung hindi ako
siguro may penalty, pero hindi sigurado. Pero dapat hindi ka lalampas doon. Tama ba? Yun yung mga takbuhin, yun yung mga lugar na nakadisenyo o naka-designate para sa mga mananakbo. Nasabi dyan, fulfilling God's purpose in our lives. Sa ating pong pagtakbo, mayroong purpose. Hindi tayo pupunta sa isang lugar o hindi tayo ilalagay ng Panginoon sa isang takbuhin na wala tayong dapat gawin. Mayroong purpose. Tama ba? Pero alam niyo po ba na ang purpose ng bawat isa ay iba-iba? Sa Bible, ang sabi doon, tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon to serve. Bilang isang katawan. Tama ba? We are one body, pero may kanya-kanyang mga trabaho, may mga functions tayo. So kung papasinin niyo ang ministry, ang paglilingkod ay isang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay tumakbo. Parang kakaiba na. Alam niyo po ba, naiintindihan ko itong part na ito kasi galing ako sa Pilipinas at doon tumakbo ako papalayo sa ministry papunta sa South Korea. At nung nandito na tayo, binigyan tayo ng pagkakataon upang tumakbo. At yung pagtakbong ito, eto na yung may purpose. Hindi pala lahat ng pagtakbo ay may patutunguhan. Di ba? Hindi lahat ng paglaban ay meron naman talagang pinaglalaban. Na-realize ko, Kaya pala kahit na anong person natin sa isang bagay na ginagawa natin, kung hindi yun yung purpose ng buhay natin, hindi tayo nagtatagumpay. Kaya pala kahit anong trabaho natin, kung wala yung blessing ni Lord sa atin, hindi pa rin tayo magiging matagumpay. Tama ba? Tignan nyo po, lahat ng mga bagay na ginagawa natin, merong pong purpose yan. And you should know your purpose. Why you're doing such thing in your life. Paano, Pastor? Pag hindi ko alam, may problema po. Pag hindi na alam na ang purpose natin, magkakagulo-gulo tayo. Amen po ba? The same thing in this church. Merong pastor. May mga cell group leaders. Di ba? Meron tayong media. May mga dietitian tayo. May mga electrician tayo, di ba? May drummer. Meron tayong mga tagatugtog. Iba't iba yung trabaho natin dito. May mga kanya-kanya tayong expertise na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Pero what is the point? The point is that ginagawa natin ito dahil ibinigay sa atin ng Panginoon yung mission na ito, yung purpose na ito, all for His glory. So anong point natin doon? Habang ginagawa natin yung mga bagay na ito, huwag tayong magkumpara. Huwag nating ikukumpara yung buhay natin sa buhay ng ibang tao. Amen po ba? Yung ginagawa natin sa ginagawa ng ibang tao. O yung pinanggalingan natin sa kasalukuyan na nasaan tayo ngayon. Kasi pag ganun ang nangyari, mga kapatid, hindi tayo magiging masaya. At mawawala ang pagkakaisa. Amen po ba? You're here, we are here. Nilagay tayo ng Panginoon dito sa isang pagtakbo upang magsama-sama tayo upang mabigyan natin ng kapurihan ng pangalan ng Panginoon. So your part is very important in this place. Your mission will accomplish. Mayroong tinatawag na kontribusyon. Mahalaga ang contribution ng bawat isa upang magawa natin yung kalooban ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Without you, hindi naman magiging church ito. Naniniwala ba kayo doon? Pag wala kayo dito, building lang ang tawag dito, kwarto lang. Pero dahil sa inyo, nagkaroon po ng church, nagkaroon po ng gawain. Nakita niyo po yung kahalagahan ng bawat isa. Yung kahalagahan ng pagtakbo natin, yung kahalagahan ng presensya ng bawat isa. Amen po ba? Meron pong purpose. Sabihin nga natin, may purpose si Lord sa buhay ko. Ito po yung pag-aaralan natin. Okay? Meron lang naman tayong 20 slides. Subukan nating matapos ng mahaba. Yan, Acts chapter 20, verse 24. Bago po diyan, bago tayo pumunta diyan, meron po akong gustong i-share sa inyo. This is a miracle. Miracle of the hands of the Lord
because of the prayers. Nalala niyo, we've been praying. Nalala niyo po yung mga sinaunang, wala na kasi sila dito, mga ilan-ilan lang. Pinakamatagal na lang dito si, si Josel, no? The ministry of this church was established by the Lord for the purpose of evangelism, discipleship, and church planting. Nalala niyo po? Kaya nga, minsan, andun yung point, bakit si pastor, narinig ko, naramdaman ko yan at parang hindi ko nababanggitin, bakit si pastor laging mission ang sinasabi niya? Kasi yun yung pagkatawag sa akin. Hindi naman ako teacher. Tama ba? Hindi ako pwedeng magstay sa isang lugar at magturo lang sa inyo. Hindi yun yung gift ko. Tama ba? Nalala ko po, during that time, yun yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit may Christ Footprints ang pangalan ng church? Next time, i-share ko sa inyo. Diba? Mahabang kwento yan. Hindi yan nilagay lang ng dahil ito'y maganda. No. May kwento yan. Kung bakit Christ Footprints. Dati agape yan eh. Dahil pinagsama-saba tayo, kahit magkakahiwa-hiwalay tayo ng gustong gawin sa buhay, pero pinagsama-sama tayo ng Panginoon because of His love. Kaya agape. Tama ba? Agape. Nalala nyo, agape ang pangalan ng una. But because of the love of God, nagsama-sama tayo because of the love of the Lord. Wala ang pag-ibig ng Panginoon, watak-watak tayo. Amen po ba? And that's why, the first day, hindi naman day, the first year, binigay sa atin yung vision na yan, yung reaching out, discipleship, church planting. Hindi naging madali yan. Napakahirap niyan. Alam niyo po ba, isa sa mga manifestation of the prayers na makikita nating napakahalaga talaga ng pananalangin. Ito, tignan niyo po, meron akong ipa-flash dito. Nakikita niyo yung lugar na yan. Ano nakikita ninyo? Bakanting lupa. Di ba? Ano pa nakikita ninyo dyan? Well, alam niyo, tignan niyo, nakikita niyo, yung physical lang yung nakikita ninyo. Di ba? Nakita mo. That is the place where 2 days ago, yung mga taga CFICC Tarlac, nagle-layout na po sila. Di ba kayo natutuwa? Di ba kayo na-amaze kay Lord? Yun ang sinimulan nating ipanalangin ito, almost 1 year. Lord, grabe, Panginoon, sabi ko, hindi mo hahayaan yung mga harvest namin na wala kaming paglalagyan. Tuloy-tuloy lang yung prayer every morning. Pray lang, sige lang Lord. Sige lang. Alam niyo po, 2 days ago, nilayout nila. Pastor, kaninong lupa yan? Kay Lord. Lupa ni Lord yan. Ang sabi nila, Pastor, mayroong nag-offer. Saan? Doon mismo malapit sa church na. Kasi ang church nila ngayon, parang lang, sa silong lang ng kahoy, tapos naglagay lang sila ng gano'n. Malapit po doon. Sabi na, hindi naman daw po nagagamit, kaya pwedeng gamitin. And we can build the church there. Alam niyo po kung magkano ang upa dyan? 5,000 pesos. Pakalaking lupa. Ang sabi ng may-ari, gamitin nyo. Kahit hanggang kailan nyo kahit hanggang kailan nyo gustong gamitin. Yung ilang taon na yung matanda? Mag-80 years old na. Alam nyo kung nasan yung mga anak niya? Nasa Amerika. At doon na nakatira. At alam nyo kung sino yung may-ari doon? Ito yung binabahagi ko sa inyo. Alam nyo kung sino may-ari? Ito yung may-ari, ito yung lugar na kung saan tumira po ako doon sa bahay ng mayor during my high school life. After ng graduation ko na. During my high school life, nag-aral po ako doon ng first year sa bayan ng Santa Ignacia. Tumira ako sa may-ari ng lupang ito. Mansyon yung bahay nila sa malapit dyan. Tagapakain po ako ng manok. Kasi mahilig yung may-ari na mag-alaga ng manok na sabong. Marami akong tuka ng manok dito. Taga-alaga ako ng manok. Tagapakain ng isda kasi malaki yung fish pond nila. Pero later on, napagtanto ko na yung may-ari, yung matanda, yung asawa niya, patay na pala.
Yun yung kasama ko during that time. At yung asawa niya, yun na lang ang natira. Mag-isa niya lang niya sa bahay. Bakit ko kinikwento ito? Ano niyo po, na-amaze ako. Kasi binalik ako ni Lord doon sa lugar na kung saan sobrang hirap ng lahat. At ipinaalala niya sa akin ngayon na ang sabi niya, nung nakita ko yung lugar na yan, Nak, naalala mo, nagpapakain ka ng manok dito. Nak, naalala mo, nagpapakain ka ng isda. Nak, naalala mo, kasama ka nila mayor, yung mga kasama. Kasi sumasama po ko during election sa mga barter. Yung nagsisigaw, iboto si mayor, ganito. Sumasama ako doon. Dumating yung time, tinurture nila ako sa bahay nila. Medyo live tayo, Napunta po ako sa bahay na yan. At doon naging katulong ako ng mga ilang taon. Hindi naging maganda. Alam ni Papa ko yan. Kaya kinuha nila ako. Pero ang gusto ko pong sabihin sa inyo, ito yung lugar na kung saan naranasan ko ang sobrang maging mahirap dahil sa maling desisyon. Pero alam ko, hinayaan ng Panginoon na mangyari sa amin yon, personally sa akin. Kasi bakit ngayon inalaw ni Lord na magtayo tayo ng simbahan dyan sa lugar na yan? Yan po ba? So, sabi ko, Lord, salamat po kasi ipinapakita mo sa akin kung gaano ka makapangyarihan. Yung mga sakit, yung mga pagpapahiya, yung mga pagod, yung sobrang baba ng tingin ng mga tao sa sarili ko. Ipinakita ng Panginoon na mayroong katapusan yung mga bagay na yun. Sabi niya, Nak, ngayon naglilingkod ka na. Dami na mga opportunity dyan para masabi mong umangat ka. Pero mas pinili mong maglingkod sa akin, babalik kita doon sa lugar na sobrang hirap mo para maipakita ko sa iyo that ako, yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay makapangyarihan at kaya kong gawin ang lahat ng mga bagay. Maging ang mga bagay ng pagsugat ay pwede kong paghilumin. Pwede bang palakpakan natin si Lord? So very soon po, kaya mamaya may meeting ang mga cell group leaders again para po sa lugar na ito. Prinubide ni Lord yung lugar at ang prayer ko po ngayon, Lord, sabi ko, Lord, baka pwede namang ibigay mo na sa amin itong lugar na to. Diba? Para po talagang masabing sa inyo po ito, Panginoon, pagtatayuan ng inyo pong simbahan. That is our prayers. Pinubide ni Lord. So ngayon po, another level of prayers ang ating pong kailangan para maipatayo natin yung simbahan dyan sa lugar na yan. Amen po ba? Amen. Sige po, isa pang palakpak para sa Panginoon. Kaya dito po sa text natin, balik tayo sa text natin. However, sabi dyan, I consider myself, ang nagsasalita dito, walang iba, kundi si Pablo. Sabi dyan, I consider myself, my life, worth nothing. Sabi nga natin, nothing to me. Okay? Sabi niya doon, my only aim is to what? To finish the race. Ang sabi niya doon, itong buhay ko, wala sa akin ito. No? Wala na akong pakialam sa mga personal kong gusto sa buhay. Ang pakialam, ang gusto kong mangyari ay yung matapos kung ano yung takbuhin na nakaatang sa akin. Ang sabi diyan, and complete the task of the Lord in my life. The task, and sabi diyan, complete the task the Lord Jesus has given to me. And the task of, sabi doon, testifying. Ano yung testify ni Paul doon? Sabi doon, the good news of God's grace. Sabihin nga natin, God's grace. Alam niyo po, pag pinag-usapan ng grace, napakalawak niyan. Kaya nga hanggang ngayon, nandito po rin tayo because of the grace of God. Tama po ba? At sasabi ni Pablo dito, ako, wala na kahit meron akong gustong gawin. In fact, nasa daan si Pablo, ang purpose niya, hulihin ng mga Kristiyano. Hindi lang hulihin, pagpapatayin siguro sa puso niya, di ba? Though hindi naman sinabi sa Bible, pero ang sabi niya, kulong, sisirain yung mga simbahan. Nangyari ba? Nangyari. That is the purpose of Paul. Nung wala pa siya, o hindi pa niya natatanggap o nai-encounter si Jesus Christ. Pero along the way, na-encounter niya si Lord at nagbago ang lahat. At ibinigay sa kanya ng Panginoong sa Kristo yung panibagong task. At yung task na yon,
is to testify, hindi lang basta i-testify kung sino siya, kundi yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Panginoong Jesucristo during that time at maintindihan ng mga tao that the grace of God is enough for their life. Pag hindi kasi naintindihan ng tao that the Lord is so gracious, hindi na yun lalapit sa Kanya. Hindi na tayo lalapit sa Kanya. Tingnan ninyo yung perspective na pupunta ako sa church kasi magbabawas ako ng kasalanan. Hindi natin maintindihan kasi that the forgiveness of the Lord, once na pinatawad tayo, kompleto yan. Amen po ba? Hindi natin maintindihan yan. That is the grace of God into our lives, mga kapatid. Sabihin nga natin, thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa grasya mo. Fulfilling God's purpose in our lives, mga kapatid, will never be easy. Hindi magiging madali. Apostle Paul went through a very difficult life since he received his purpose. Tatandaan niyo po, noong na-receive ni Pablo ang kanyang purpose, ang kanyang calling, hindi naging madali ang kanyang buhay. Kaya kung papansin ninyo, may mga katanungan, bakit nung naging Kristiyano ako parang mas lalong dumaming pagsubok? Tama ba? Parang ang daming mga siyempre, dalawang kupunan yung nagsumusubok po sa atin. Tatandaan ninyo, ang ating Panginoong Diyos na nasa langit, ang purpose nun is that for us to become stronger. Tama ba? Kaya niya tayo pinapadaan doon. Yung isang kupunan naman, ang purpose niya para tayo ay sirain. Kaya niya tayo binibigdan ng matitinding mga pagsubok. And God allows those things. Inaalaw ni Lord yun. Kaya pag hindi ka naging sensitive, baka mapagbaliktad mo. Tama ba? Baka mapagbaliktad mo, bakit si Lord? Grabe naman, nag-serve naman ako, pero grabe yung mga pagsubok sa akin. Ayaw ko na. Amen ba? Nakuha niyo po. Kaya we need to be very sensitive po, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na tayo po ay tumanggap sa Panginoon, magiging okay ang lahat. Lagi yung sinasabi yan. Ite-test yung character natin. Minsan yung testing na yan dumadaan sa mga taong nasa paligid natin, kung sino yung malapit sa atin. Tama ba? Kung talagang papasa tayo. Kasi alam niyo po, kapag tayo ginamit ni Lord, nile-level up niya yung paggamit sa atin. Ako po lagi kong binabantayan yung sarili ko. Kasi grabe yung pag-atake ng kaaway. At the same time, grabe rin yung pag-level up ni Lord upang yung character na meron po ako ay mas lalong maging katanggap-tanggap sa harapan niya. Amen po ba? The same thing sa ating lahat. Naniniwala po ako na mayroon pong proseso ang Diyos sa ating pong mga buhay upang mas lalong maging maayos yung pagsunod natin sa Panginoon. Amen po ba? Though it is for the benefits of many people or many for them to be saved by accepting Christ, hindi naging madali para kay Pablo yung naging buhay niya bilang isang Kristiyano. Remember, noong tinanggap niya si Lord, naging missionary siya. Tama ba? Naging missionary siya. Napakarami niyang mga lugar na inuntahan. Not for the benefits of himself. Kasi sapat na yung maligtas siya. Sapat na yun. Kahit ako, sapat na sa akin yung magiging, paala kayo sa buhay niyo, basta ako, ligtas ako. Paala kayo sa buhay niyo. Wala. Kung ganun yung character ko, palagay nyo magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Tama? O, bahala kayo, basta ako, okay na ako dito, okay na yung church namin. Bahala kayo sa buhay nyo. Kung gusto nyo, lumapit din kayo sa Panginoong Jesus. Ganun ba? Di ba? Hindi. Pag meron kang narinig, meron kang natanggap na good news, anong gagawin mo? Hindi ka mapapakali. Anong gawin mo? I-share mo yan. I-spread mo yan. Mahirap, madali, mahirap. Sobrang hirap mag-share ng gospel ngayon. Pag-gossip, sobrang bilis. Ano po? Sobrang hirap mag-share ng gospel. Pahirap mag-share ng gospel ngayon. So, biblical. Tama ba? Biblical ba? Ang sabi sa Bible, darating yung mga panahon, di na kayo pakapakinggan. Darating ang panahon, pagsasarahan na kayo ng pinto. Nangyayari hindi.
O bakit tayo nagrereklamo? Minsan nagrereklamo tayo eh. O baka ako lang nagrereklamo. Amen po ba? Amen. That is life. Yun yung buhay talaga. Papunta tayo doon, mga kapatid. In Hebrews chapter 12, bago tayo pumunta doon sa pinaka-text, sa pinaka-point natin. Tignan natin. Be patient, pakikinig. Ang ganda ng message ni Lord dito sa Acts na ito. Sabi diyon sa Hebrew chapter 12, sabi doon, therefore, since we are surrounded, damdamin ninyo sabi ng Panginoon dito sa kanyang mga salita, we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance that race marked out for us. And then sabi niya doon, fixing our eyes on Jesus. And who is Jesus? Ang sabi doon, He is the pioneer and the perfecter of our faith. Ang ganda ng sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostle Pablo. No, so when Apostle Paul received his purpose in life, sabi ko nga kanina, he was instructed. And he is not just instructed, he was commissioned. Ibig sabihin, yan ay iniutos sa kanya ng Panginoon at wala siyang magagawa. Amen po ba? Kundi sumunod doon sa kalooban ng Panginoon. So he was commissioned by the Lord to be what? Ang sabi diyan, meron pong 4 na bagay. 5 yan, 4 lang yung linagay natin. Merong 4 na bagay. Noong ikinommission siya ng Panginoon, siya po ay naging preacher. Okay? Pakipo. Sabi diyan, he became a preacher. Para kanino? Alam niyo ba na si Pablo ay hindi siya, kagaya natin? Siya ay isang Hudyo. Pero siya po ay kinommission ng Panginoon para ibahagi yung gospel. Kanino? Para sa mga Gentiles. Pero siyempre, hindi lang naman mga Gentiles during that time. May mga Jews din siyang, mga Hudyo din siyang nilapitan para i-share ang gospel. Pero ang pagkakaiba, nung i-share niya yung gospel, alam niyo po ba kung anong nangyari? Inayawan siya. Tama? Ano pa? Hindi lang, talagang inayawan siya. Anong ginawa ni Pablo? Ay, hindi niyo nabasa yung part na yon? Nagkalabog yung paa. Ipinagpag niya ang kanyang mga paa. Di ba? Ang sabi niya, okay, ginawa ko na yung part ko, wala na akong pananagutan sa inyo. So, sabi niya, okay, doon ka na lang sa mga Gentiles. So, nagkaroon po siya ng mga missions sa Asia. Kung mapapansin ninyo, napakarami niyang mga lugar ang pinuntahan. Particularly yung mga churches na na-pioneer during those times. Amen po ba? So, naging preacher siya. Nung kinumission siya ng Panginoon, naging preacher po siya. Pangalawa, naging witness. Okay? Anong ibig sabihin nun? Yung transformation ng buhay niya ay ibinahagi niya because through his transformation, makikita ng mga tao kung gaano makapangyarihan ng Diyos, kung gaano kayang gawin ng Diyos, baguhin ang isang tao na kung saan kahit nabansagang mamamatay tao, madilim ang budhi, ay kayang-kayang baguhin ng Diyos ang kanya pong buhay. Amen po ba? Pangatlo, hindi lang yon. Nung ikinumission siya ng Panginoon, mas lalong nag-suffer si Paul. Amen po ba? Yung calling niya is to leads him in suffering. Hindi lang basta-basta suffering. Talagang kinamuhian siya ng maraming tao. Kaya pala, marami po mga tao ngayon, pag ibinahagi mo yung pag sinabi, lalong-lalo na po dito sa Korea, pag sinabi mong church, hindi na sila naniniwala. Darating pala tayo talaga sa mga puntong ganun. Kahit sa panahon ng Bible, nangyari po sa mga missionaries during that time. Pinersecute sila, nagsuffer sila because of the name of Jesus Christ in their life. Pero despite of that, sa number 4, ang sabi doon, Paul was commissioned to strengthen and establish the church. Through his missionary works and writings, kita niyo yung mga librong sinulat niya. Anong nangyari? He was able to what? Strengthen the churches in different part of the world during that time. So ito yung ginagawa natin.
Hindi man tayo ganong kalaking church, wala tayong Bible school, wala tayong platform na talagang eto tayo. Pero ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon na ibinigay niya sa atin many years ago sa pamamagitan ng pag-abot, pagdidisipulo at pagtatanim ng simbahan. Pinapalakas natin ang mga, lalo niyo po nung nangyari during our mission sa Korea. Dalawang church, sa Pilipinas, dalawang church lang yung dapat puntahan. Pero alam niyo po, napunta kami ng Isabela, napunta kami ng Naga, napunta kami ng Tarlac, sobrang pagod, no? But physically, sobrang pagod. Pero alam niyo po, yung pagod na pagod ka, pero yung isip mo, gumagana pa rin. Kasi ang sarap mag-serve, ang sarap sabihin sa mga pastor na magpatuloy kayo kasi alam niyo, ang daming mga kaluluwang nangangailangan ng kaligtasan. Yung bang ipapanalangin mo yung mga pastor, umiiyak sila. Ipapanalangin mo yung mga pastor na nandoon na may mga tampuhan. At nung nagkaroon ng pagsasama-samang nanalangin, nagkaroon po ng unity at napakatindi yung nangyari. Amen po ba? Alam niyo po, it's by the grace of the Lord. Nagpapasalamat ako kasi may mga ganong misyon. Mas lalo po nating nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng mga kapasturan. Sabi diyan, our goal, brothers and sisters, CFICC family, our goal in life is not to please anyone. Bakit ba natin sinasabi ito? Bakit ba natin ginagawa ito? To please our pastors? To tell the world that we are doing missions? No. We are doing such things, pag-abot, pagmimisyon, pagpapioneer, because ito po ay nakalagay sa Bible. Ito yung sinabi sa atin ng Panginoon that once you receive the gospel, you have to go out and preach. Minsan ka naging mahina, pinalakas kita, kaya ang gusto ko sa iyo ay lumabas ka upang palakasin din yung mga taong nanghihina. Amen po ba? Remember this, the Lord Jesus Christ died publicly, sabi nga ng isang nakita ko. So anong gagawin natin? Yung salvation natin, aakuhin natin. Once upon a time, mahina tayo, pinalakas tayo ng Panginoon. Nung malakas na tayo, magmumukmuk lang tayo sa isang lugar. Hindi. Kailangan meron tayong gawin. Hindi nyo kailangan umuwi ng Pilipinas para gawin yon. Hindi nyo kailangan gawin yung ginagawa ni Pastor para gawin yung sinasabi ko dito. Ano yung ginagawa nyo ngayon? Ano yung trabaho ninyo ngayon? Nasaan kayo ngayon? You can do what I'm telling you right now sa mga lugar. Because your place right now, I do believe, is a place where God put you there to do the mission. Hindi nyo kailangan pumunta doon. Well, kung sinasabi ni Lord na si Andrew mag-mission, wala akong magagawa, but hindi ko makikita yon. Kayo lang at si Lord na nakakaalam nun. Ang sinasabi ko ngayon, nasaan kayo? Kung nasaan kayo ngayon, yan yung mission place ninyo. Amen po ba? Kaya may mga kapatiran tayo, may mga nag-i-invite. Ni-invite yung pumunta rito, that is your mission place. Amen po ba? Our goal is not to please anyone, but to go and to be a blessing for others. Not to be rich, not to become famous, but to fulfill the purpose, the calling that comes from the Lord. Amen po ba? Pwede bang palapakan natin si Lord? May mga kanya-kanya tayong pagkatawag, mga kapatid. Iisang katawan, pero may kanya-kanyang misyon na dapat mangyari sa kaparaanan ng ating pong dakilang Diyos na nasa langit. Life is not about random of journey. It is not even a race na kung saan takbo lang ng walang purpose. Naniniwala ako that the race we have is set by God, no, with a purpose and destination. Meron pong destination. Marami pong mga nagsisimula, marami pong mga masasabi nating nagsimula sa gawain. Okay? Nagsimula sa paglilingkod, okay? Marami po sa atin nagsimula at hanggang ngayon lumalaban. Pero naniniwala po ako ng expectation sa atin ni Lord kung ano yung sinimulan niya sa buhay natin. God is expecting us to finish it stronger. Not
to become perfect. Because nobody is perfect in this world. Kung gagawin natin ang mga bagay, because ang basihan natin dapat maging perfecto, kayo na lang. Amen po ba? Nobody is perfect. Huwag nating ikumpara ang ating mga buhay sa buhay ng ibang tao. Amen po ba? Kung ano yung ginagawa mo ngayon, pagbutihin mo. Kung ano yung mission natin ngayon, pagbutihin natin. Focus tayo kay Jesus. Amen po ba? Ang ine-expect kasi ni Lord, yung tapusin natin yung mission natin sa buhay na malakas at nakatingin tayo sa Kanya. Amen po ba? Mabilisin lang. Sasagutin natin. Ano ba yung purpose ng buhay natin at papaano natin ito mapupulfill? Of course, napakalawak niyan. Meron pong 4 na bagay para po tayo po ma-encourage. Unang-una, ang sabi diyan, be intentional. Sabi nga natin, intentional. Intentional. Ibig sabihin, we will run with purpose. Amen po ba? Sabi nga natin, run with purpose. Kung mapapansin nyo sa verse natin, ang sabi doon sa A, ang sabi doon sa verse 24a, sabi however, si Pablo sabi niya, however, I consider my life worth nothing to me. Now, kung i-analyze nyo doon, naniniwala ako na itong si Pablong ito, meron siyang mga pansariling gustong gawin sa buhay. Nako niya? May mga gusto siyang, parang ikaw, nandito ka ngayon, di ba? Meron kang gustong gawin sa buhay. Meron kang mga plano. Meron tayong gustong marating. Meron tayong gustong tulungan. Meron tayong gustong i-bless. Particularly yung mga family natin sa Pilipinas. Amen po ba? Si Pablo, meron din siya. In fact, bilang isang tirador ng mga Kristiyano, ang purpose niya ay para sirain ang buhay ng mga Kristiyano during that time. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, nagbago ang lahat. Nagbago yung purpose ng buhay niya. Amen ba? At ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon. The Lord is intentional. In fact, naging intentional siya sa pagmamahal niya sa atin. Pag hindi tayo mahal ni Lord, hindi niya ibibigay ang buhay niya doon sa krus ng Kalbaryo. Wala tayong karapatang sabihin sa sarili natin na ako maayos. Dahil tayo po ay naging maayos, naging righteous po tayo because of the Lord Jesus Christ. Namatay po siya sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Amen po ba? Nasabi yan, however, I consider my life worth nothing. Itong realization na ito ay nangyari during the time of encounter of Paul kay Jesus Christ. Hindi mangyayari yan, hindi niya sasabihan yan without encountering the Lord Jesus Christ in his life. Kaya pag may na-encounter natin si Jesus, ang daming nagbabago. Tama ba? Sa amin dati mag-asawa, gusto na naming umalis sa Korea. Kasi ang daming mga invitation sa ibang bansa. Pero nung in-encounter kami ng Lord in our personal life, ang sabi niya, huwag kayong aalis sa Korea. Wala pa dati yung mga daughter churches. May purpose si Lord. At yan ay ang pag-abot at pagtatayo ng kanya pong simbahan sa iba't ibang lugar. And you are part of that mission, brothers and sisters. Amen po ba? Sige po, palapakan natin si Lord. Intentional. Now, kapag sinabi nating intentional, tatakbo ka ng may purpose. Amen po ba? In 1 Corinthians chapter 9, sabi niya, do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? May point? May point ba? Sabi niyan, run is such a way as to get the prize. Meron kang tinutumbok kung bakit ka gumagawa o tumatakbo. Alam mo, tumatakbo ka 24 hours, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Tama ba? Pero tayo po, meron tayong purpose. Bakit ba tayo nandito ngayon? Because we have a calling. Hindi ko alam kung anong calling ninyo. Kayo lang ang nakakaalam niyan between you and the Lord. Pero I would like to say this, brothers and sisters. Pag hindi mo alam yung purpose mo, kung bakit ka nandito ngayon, or kung bakit tinawag ka ng Panginoon, lugi ka. Lugi po tayo. And some of us here, tinawag ng Panginoon bilang isang teacher, di ba? Isang evangelist.
may kanya-kanya tayong purpose, may kanya-kanya tayong mission. Amen po ba? Amen. Ang sabi yan, we are not called to run aimlessly. Sabihin nga natin, aimlessly. We must run with intentionality and what? Direction. Kaya kapag intentional ka, kahit anong mangyari, ipaglalaban mo yan. Kasi nga, yun yung gusto mong marating. Yun yung nakatakdang dapat mong gawin na sinabi sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga ako kahit anong hirap magpastor, nakuha ko na eh. Meron na ako, nakita ko na yung purpose eh. Alam nga lumayas pa ako dito sa pagpapastor. Ano mangyayari sa buhay ko? Mas lalo magiging masalimuot. Pero di ko sinasabing madali, ang hirap magpastor. Pero sa biyaya ng Panginoon, kahit sobrang hirap, dahil nakita ko na yung purpose ng buhay ko, inayos ako ng Panginoon upang paglingkuran siya sa kaparaanang ito. And that's why, kahit anong hirap ng buhay, paglilingkod sa simbahan, magpapatuloy ako sa biyaya ng Panginoon. And same thing po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Ang sabi dyan, wherever we understand God's given purpose, we will stop comparing ourselves to others. And what? We will focus on our own lane. Amen ba? Pag nakita natin yun, kaya sabi ko, dapat alam mo yung purpose mo. Pag di mo alam yung purpose mo, lagi kang tingin-tingin sa linya ng ibang tao. Nakita mo yung kabayo, para tayo magiging kabayo niyan. Di ba yung kabayo, kaya siya, di ba pag may nakaganyan siya, kasi ang kabayo, pag hindi nila linagyan ng ganon, mahilig yung tumingin sa kanan at kaliwa. Di ba? Pag may nakitang babae o lalaki, yung depende sa kabayo, yun baka pag lalaki, syempre, babae yung ano niya. Pag lalaki. Ano mangyayari? Ano mangyayari? Madidistract siya. Ba't tayo napunta sa kabayo? Amen po ba? Amen po ba? So, kailangan may focus tayo. May focus tayo. Amen po ba? Imagine, kung sabi ko nga kanina, kung isang mananakbo, patuloy lang na tumatakbo pero walang katapusan. Hindi niya alam kung siya sa patutungan. Ano pwedeng mangyari? Mapapagod siya at mababurnout siya at mawawalan ng kabuluhan ang kanya pong pagtakbo. The same po sa ating pong mga buhay. Kung ating pong mga buhay, we take our eyes off of other people and we will look on God's purpose and start looking unto Jesus. Naniniwala po ako na yung pagtakbo natin ay magkakaroon po ng katagumpayan. Amen po ba? Seek God in prayers and understand His specific calling into your lives. Tumigil po tayo sa pagtakbo sa makamundong bagay just for us to be successful. Makita po natin sa buhay natin na yung pagtakbo natin ay kalooban po ng ating Diyos na buhay. Pangalawa, yung salitang, ano yan? Intentional. Yung pangalawa, sabihin natin, perseverance. Pag sinabi natin perseverance, parang endurance, no? Parang ano lang, synonyms lang, ano? Perseverance. Run with endurance. Sa mga sumunod na talata, ang sabi doon, my only aim is to what? To finish the race. Pangalawa, sabi doon, and to complete the task. Di ba? Ang ganda eh. Ang aking layunin, nakita niya na eh. Nakita niya yung purpose ng buhay niya. So nung nakita niya, nagkaroon siya ngayon ng vision. At yung vision na yon ay very clear sa kanya na kahit na anong mga distractions, na kahit na anong mga sabihin ng ibang tao sa kanya, hindi siya maniniwala, hindi siya masishake. Kasi nga alam na yung purpose ng buhay niya. Meron ng aim, tama ba? At yung aim na yon is to what? To finish the race. At hindi lang yon. Ang sabi doon, to complete the task. Kasi habang tayo po tumatakbo, meron pong itinuturo sa atin ng Panginoon. Naniniwala ba kayo doon sa ating pagtakbo, tinuturuan tayo ni Lord? Ano ba yung pagtakbo ng pagtakbo si Pastor? Ano yun po yung mga pagtakbo natin? Yun yung mga ministry. No, yun yung mga ginagawa natin ditong paglilingkod. At sa bawat paglilingkod, mayroon pong itinuturo si Lord sa atin.
Yung family na ibinigay sa'yo, merong itinuturo si Lord sa'yo. Kaya wag mong hahayaang lumipas yung oras na yan nang wala kang natututunan. Even sa family mo, meron ka matututunan dyan. Sa mga anak mo, meron ka matututunan. Sa mga church members, meron ka matututunan. Sa mga members mo, yung mga cell group leaders, meron ka matututunan sa kanila. Kahit nga ako, dami ko natututunan sa inyo. Bawat isa sa atin, meron tayong matututunan sa isa't isa. All we have to do is to be open. Amen po ba? Matututo tayo sa isa't isa. Hebrews chapter 12, verse 1. Sabi, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with, ang sabi doon, perseverance and the race marked out for us. So, ang ganda ng encouragement. Ang sabi niya doon, let us run with perseverance. Alam niyo pa, kahit na merong goal, meron tayong gustong marating, kung wala tayong pagpapatuloy, wala tayong perseverance, di tayo mananalo. Amen ba? Hindi tayo mananalo. Wala tayong patutunguhan. Kaya napakahalaga maintindihan natin na tayo po ay dapat may ganitong klaseng spirito. Nagpapatuloy, tumatakbo, nagpapatuloy. Pastor, paano pag napagod? O, pahinga ng kaunti, pero hindi ibig sabihin na tumigil na. Amen po ba? Kasi nakakapagod nga naman ang pagtakbo. Kaya sabi ng Panginoon, may grace is sufficient for everyone. Diba? Sabi niya doon sa Matthew chapter 28, Matthew 11 verse 28, sabi doon, lahat ng mga napapagod, lumapit sa Panginoon. So walang dahilan para tayo po ay tumigil ng tuluyan. Amen po ba? Amen. So sabi diyan, the Christian race is not a sprint. Huwag kayong mag-alala. Hindi pabilisan ng pagiging isang Kristiyano. Ang pagtakbo ang isang Kristiyano. Huwag niyo ikukumpara yung sarili niyo sa ibang tao. Kung yung iba mabilis, kayo mabagal, hindi ganoon. May kanya-kanya tayong pagkatawag, may kanya-kanya tayong season ng paglago. Amen po ba? May kanya-kanya po tayong season ng paglago. It is not a marathon, mga kapatid. It requires perseverance. Yung mga kasalanan, yung mga distractions, discouragement, yan yung mga dapat nating tanggalin because it will slow us down. Huwag tayong bitter. Sabi mo sa katabi, huwag kang bitter. This must be removed in our lives. Kailangan po tanggalin natin ang mga bagay na ito. Ang sabi diyan, trials and challenges will come. Surely come. But I would like to say, CFICC family, we must keep running. Sabi mo sa katabi mo, takbo lang tayo. Pag napagod ka, nandito ako. Kung gusto mo ng kausap, nandito ako. Diba? Walang titigil, walang susuko. Amen po ba? Amen. Kailangan natin makita, ma-identify yung mga dapat tanggalin sa ating pong mga daan. Yung mga spiritual hinders. Spiritual problems para tayo po ay magkaroon po ng pagpapatuloy sa ating pong takbuhin. Ang sabi diyan, stay committed. Wala na akong mga ibang masasabi sa inyo. Alam niyo po, prayer is very powerful. If you're not praying intentionally, walang mangyayari kahit anong ilang sermon yung marinig natin dito. If you're not praying continually. Anong ibig sabihin yun? Kapag hindi prayer, pag nakabase lang tayo sa mga alam natin at hindi tayo nagbibigay ng time in prayers, I don't think so na enough yung preaching ni pastor. Because one of the backbone of a Christian is yung lagi po tayong lumuluhod sa Panginoon. Pangalawa, yung kanyang mga salita. Amen po ba? Of course, napakahalaga yung fellowship. No man is an island, sabi nga nila. Kailangan natin ng fellowship. Kailangan natin ng isa't isa in building each and every one of us. The third, sabihin natin yung pangatlo, sabihin natin focus. Kailangan natin mag-focus. Tatandaan ninyo, sabi sa Bible, ang daming mga istorbo, ang daming mga nanunood po sa atin. Pinagmamasdan nila tayo. The way we do things,
the way we perform, the way we do the missions, the way we speak out, the way we decide. Marami dyan, pinagmamasdan nila tayo. At ang tinitignan nila minsan yung mga pagkakamali nating mga Kristiyano. That is the spirit of Satan. Yung titignan mo lang yung mga pagkakamali at hindi yung mga bagay na makakapag-build sa community. That is not the spirit of the Lord. That is the spirit of Satan. Kaya sabi ko, Lord, sana naman, Panginoon, tulungan mo akong mawala yung ganong spirito sa buhay ko. Tayo mismo, wag tayong tumingin sa iba, tayo. Kasi meron sa ating mga puso yung mga ganong klaseng spirito. And our prayers, Lord, is that for me to rebuke myself, yung sarili ko, Panginoon, tanggalin mo yung mga character na to. Because it is not from the Lord. Amen po ba? Amen? Sabi dyan sa number C, the same verse, sabi dyan, the task of testifying the good news of God's grace. Kapag focus ka, ang dapat mong gawin is to what? To run and focus on Jesus. So ang makikita mo yung biyaya ng Panginoon. And even the opportunity that you're doing, it's not because of your ability or strength, but because of the grace of God. Diba? Nakuha niyo po? Lahat ng meron tayo sa biyaya ng Panginoon. Lahat ng pagtatrabaho, mga material na bagay ay dahil po sa biyaya ng Panginoon. Amen. Hebrews chapter 12, sabi doon, fixing our eyes on Jesus. Napakahalaga. Why? Because He is the pioneer and perfecter of our faith. Kahit pa anong basa, sobrang dami nating alam sa Bible, pero kapag hindi tayo nakatuon kay Jesus, walang magiging effect. Anong ibig sabihin yun? Marami kasing may alam, matatalino, pero when it comes into their heart, wala naman talaga sa Panginoon. Walang mangyayari. Bakit ko sinasabi ito? Ganun ako dati. To the point, nung nag-aaral ako ng Bible school, galing ko gustong-gusto ko makipagdebate. During that time, alam niya, systematic theology during my MDiv course dito po sa natapos natin dito sa Korea. Lagi ako nakikipag-away kasi systematic theology. May mga principles, may mga kaalaman tayo sa Bible na patuloy nating ipinipilit pero mali. Bakit ko ginasabi 'yon? Kasi wala yung focus ko kay Jesus. Basta ang mahalaga, alam ko 'to ito yung pagkakaunawa ko So kailangan irespeto mo ako. Pero mali. Kay Lord ba yan? Kay Jesus ba yan? Alam niyo pong manifestation kung kay Jesus, pag kay Lord, mas dapat nagpapakumbaba tayo. Amen po ba? Mas lalo tayo nagpapakumbaba. Hindi na mahalaga kung sino yung tama. Ang mahalaga, mayroong nagpapakumbaba. At kung sino yung nagpapakumbaba, sila yung matatapang sa harapan ng Diyos. Yan po yung mga natutunan ng inyo pong pastor. Amen po ba? Nasabi diyan, the key to finishing strong is where our focus lies on Jesus. When we look at Jesus, we find strength. Naniniwala ba kayo doon? Kapag nakakita tayo, nakatingin tayo sa krus, nagkakaroon tayo ng kalakasan. Diba? Nakikita natin si Jesus, ang sinasabi ng yung mga words ni Jesus, Lord, forgive them because they don't know what they're doing. Nagkakaroon tayo ng encouragement. Amen po ba? Nagkakaroon tayo ng direction, nagkakaroon tayo ng motivation because of what Jesus did on the cross. Amen. Si Peter, napakagaling, napakamalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Na-experience niya yung mga miracles, nakita niya kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanyang buhay. Pero dumating yung time na naging Judas siya sa harapan ng Diyos. Pero niya po si Jesus, ang sabi niya, it's okay. It's okay. It's okay, nak. Tawarin niyo ako, Panginoon. To the point, para mapatunayan ng Diyos na totoo siya sa sinasabi niya, dumating yung time na kung saan, ang sabi ni Pedro, kung talagang ikaw yan, Panginoong Jesus, hayaan mong makatapak ako sa tubig at patutungo ako sa iyo. Nangyari ba? Nangyari ba?
Sige nak, sabi niya, nak, sige, lakad ka. Punta ka sa akin. Sino ba si Pedro? Isa lang naman na nagkanulo kay Jesus. Amen po ba? Amen? Kita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, it's okay. Mahalaga, focus ka sa akin. Tingnan niyo kapag wala kang focus kay Lord, anong nangyari kay Pedro? Lumubog siya. Kaya kapag ang focus natin sa sarili natin and not on the kingdom of God, lulubog po tayo. Lulubog tayo. Mahalagang alam natin yung purpose natin para alam natin yung ginagawa natin. At kapag alam natin yung ginagawa natin, hindi tayo titingin sa iba. Magfo-focus tayo sa pinapagawa ni Lord sa atin. Ano bang ministry niya? Ano bang ministry? Focus ka sa ministry mo. Pagbubutihin mo yung ministry mo. Kasi nga nakafocus ka, Lord, salamat, may opportunity, Lord, maglilingkod na naman ako sa iyo, Panginoon. Hindi mo titignan yung ibang tao. Amen po ba? Si Sam, ano bang ministry mo dito? Tagapagpaawit. Salamat, Panginoon. May opportunity na naman, makakapaglingkod ako. Ang sarap sa pakiramdam kapag nakafocus tayo kay Jesus sa lahat ng mga pinaggagawa natin dito sa church. Amen po ba, mga kapatid? Pwede palapakan natin si Lord. Ang sabi diyan, when we face with challenges, i-remind natin, remind yourself of God's promises. Amen po ba? I-remind natin yung sarili natin. May pangako ang Panginoon. Napakarami niyang mga pangako. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Palapakan natin si Lord one more time. And the last one, and this is the encouragement for everyone. The last one. Sabihin niyo sa katabi mo, run to finish strong. Hindi na mahalaga kung sobrang bagal mo. Hindi na mahalaga. Hindi na mahalaga kung ganito yung church natin, maliit. Hindi na mahalaga. Hindi na mahalaga kung incomplete tayo. Hindi na mahalaga. Hindi na mahalaga kung hindi masyadong matalino ang lahat o si pastor. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga, ano po yung mahalaga? Pagdating ng time, tatapusin natin yung mission natin. At ang pinakamahalaga doon na kailangan nating matumbok ay yung kapag dumating na yung time na haharap tayo sa Panginoon, ang sasabihin tayo sa atin ni Lord, Nak, come on. Come on. Well done, good and faithful servant. Amen? Amen po ba? Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Yung tatapusin natin, yung mission, yung purpose na ibinigay sa atin ng Panginoon. At sasabihin sa atin ni Lord, na, well done and good and faithful servant. 2 Timothy 4 verse 7, sabi yun, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. Tatlong bagay. Good fight, that is the righteousness of God in us. Lalaban tayo hindi sa kakayahan natin, but because of the righteousness of God. Amen po ba? Ano pa? Sabi doon, you finish the race. Ina-expect ni Lord na tatapusin natin yung takbuhing ibinigay niya sa atin. And pangatlo, habang tayo po ay tumatakbo, papunta sa Kanya, yung pananampalataya natin sa Kanya nananatili. Hindi nagdi-decrease, kundi yung nag-i-increase yung pananampalataya natin sa atin pong Panginoong Jesus. Amen po ba? Sabi dyan, life shouldn't be stagnant. Yes! Nasa series po tayo ngayon ng stagnation. Yung last Sunday, sabi doon, stagnation. Life shouldn't be stagnant, but avoid competition. Finishing well must be our goal. Hindi naman ibig sabihin na kapag laging sinasabi ng Panginoon, level up, huwag kayong maging stagnant. Itatama po natin ito ha, level up, huwag kayong maging stagnant. Hindi ibig sabihin noon na gagawin lang natin ang mga bagay dahil ito yung sinasabi ni Pastor. Hindi ganoon. No? We are doing this because si Lord, ang ina-expect niya sa atin ay mag-level up tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Pero gagawin natin ito not because we are comparing our church or our activities to other churches. Hindi. In fact, kung mayroon man tayong mga pag-level up, dahil gusto nating i-level up yung paglilingkod natin sa Panginoon. Because He deserved the best serving through us. Hindi natin ibibigay sa Panginoon yung tira-tira lang. Amen po ba? Gusto nyo ba ng tira-tira? Gusto nyo ba ng wag-wag?
Ay, pagpag pala. Ayaw natin ng pagpag. Tama ba? Ang gusto natin ay the best. Yung Lord na pinaglilingkuran natin is the best. Kaya dapat ibibigay na yung pinaka-the best natin. Amen po ba? So wherever you serve in the platform of the social media or in the platform of, anong tawag dito? Social and media, ibibigay nyo yung the best. Nakita mo nyo yung binigay nila yung the best nila ngayon? Napakaganda ng sistema na ginawa nila. Amen po ba? Kasi naiintindihan nila that they're doing it not to perform and show it to the people na meron kaming maayos na media. Hindi yon. Naiintindihan nila that the Lord whom they are serving, He deserved a what? The best kind of media in this place. Kung maglilingkod na lang din tayo, ibigay na natin yung pinaka-the best natin. Bakit? Kasi po, hindi tayo pabata. Tayo po ay patanda. Ang araw ngayon hindi na parehas nung bukas. Do parehas na mayroong sumisikat ang araw, sa mga nasisikatan ng araw kami hindi. Do, pero iba na. Amen po ba? Iba na. So, kung maglilingkod tayo, let's give our best for the Lord. Amen po ba? Sabi dyan, alive, live faithfully, for God leads to eternal reward. Merong naghihintay para sa atin pong lahat. And I would like to say, stay accountable. Hindi ko nakasalanan pag dumating yung time, hindi nyo nakuha yung punto ng Panginoon. You are accountable to your salvation. You are accountable to your growth. You are accountable to your purpose. Because I don't have that purpose. Si Lord lang ang nagbibigay niyan. So anong dapat natin gawin? Ang sabi diyan, mahalaga rin yung isurround natin yung sarili natin with godly people through prayers, through reading the Bible, devotion with the Lord. Of course, mahalaga kung sino yung mga kasama nating tao. Surround yourself. I encourage you, surround yourself with godly people who will connect you, correct you, no? And encourage you. Yung mga tao na kung saan hindi magiging sugarcoat yung kanilang mga sasabihin. Yung mga tao na kung saan darating yung time, pag nakita nila yung pagkakamali, tatama ka, and you will going to appreciate it. Ang totoong kaibigan, itinatama ka kapag ikaw ay nagkamali. At tatanggapin mo yun. Amen po ba? Si Lord, mahal na mahal niya tayo. Ang ayaw niya yung pagkakamali. Yung kasalanan. Amen po ba? Keep your eyes. Let us keep our eyes on eternal rewards, not on temporary things, not on temporary struggles. Walang struggles na forever. Merong katapusan ng lahat ng mga bagay. I would like to encourage you, keep running, my CFICC family. Keep running. And this is the challenge. Ang sabi dyan, are we running the race God has set for us? Nakikita natin yung sarili natin na wala doon. This is the perfect time for us na lumapit sa Panginoon. Are there any distractions na nagpapabagal sa ating pong paglago? Kailangan makita natin yun. Today is the perfect time to decide with perseverance and fulfill the purpose of God into our lives. Holy Spirit, aming dakilang Diyos, salamat po once again. Itinaman niyo po kami. Salamat po, Panginoon. Napakalawak ng pag-ibig mo. Napakalawak ng grasya mo. Salamat po. Lord, darating yung mga time, manghihina kami. Darating yung time, Panginoon, magda-doubt kami. Darating yung time, O Diyos, nakakagawa kami ng mga bagay na hindi po kaaya-aya sa iyo.
patunay ito, Panginoon, na kailangan ka namin. Dahil ikaw, O Diyos, wala kang katulad sa aming pumamabuhay. Kayang-kaya mong gawin lahat, O Diyos. Sa lahat ng mga bagay na ginawa mo at gagawin mo at ginagawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, patunay lang ikaw ay totoo sa aming mga buhay. Can we declare? Sabihin natin, wala kang katulad. Wala kang katulad. Yes, Lord. Iyak natin sa Panginoon, Lord, wala kang katulad. Wala kang katulad. Yes, Lord. Wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa lahat ng mga nagmamahal, sabihin natin, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos lamang, Panginoon, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa mababang tinig, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon. Yes, Lord. Sa habang panahon. 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 Wala kang katulad. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. We are declaring that you are our God, Panginoon. Wala kang katulad sa amin po mga buhay. Salamat po, aming dakilang Diyos. Purihin ka sa iyo lahat ng kapurihan. Amen. 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 Yes, Lord. Praise.